Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Bible reading for this entire year. At ngayon po ay day 142 ng ating Bible reading at halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Esther chapter 4. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit panluksa, naglagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong lungsod at malakas na tumangis. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sinumang nakasuot ng damit panluksa. Ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Lubos na nabahala si Reyna Esther nang malaman niya ang pangyayari mula sa kanyang mga katulong na babae at mga eunuko. Kaya pinadalhan niya ng bihisan si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin iyon. Dahil dito ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga eunuko ng hari, at itinalagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai at ipinatanong kung bakit siya nagkakaganoon. Pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa labas ng palasyo. Sinabi naman ito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman sa kabangyaman ng hari, mapatay lamang ang mga Hudyo. Binigyan pa siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Ipinakuusap din niyang ipaliwanag kay Esther ang buong pangyayari upang ipagbigay alam iyon sa hari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbalik si Hatak kay Esther at isinaysay ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Si Hatak ay ipinabalik ni Esther kay Mordecai at ganito ang ipinasabi. Alam ng lahat na walang itatanggi o itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinapatawag ay papatayin maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang ipinasabi niya. Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag walang bahala mo na ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Dahil dito ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. Esther chapter 5. Lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa baluwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari, bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Esther, kung mamarapatin ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa apiging na inihanda ko para sa inyo. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Dumalo nga ang hari at si Haman sa piging na inihanda ni Esther. Habang sila'y nagiinuman, tinanong ng hari si Esther, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo at ibibigay kong lahat kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sinabi ni Esther, ito po ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mamarapatin, dumalo muli kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyo bukas.
Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan. Nang araw na iyon, masayang-masayang lumabas sa palasyo si Haman. Ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit nang mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pintuang papasok sa palasyo. Ni hindi man lang ito tumayo o nagbigay galang sa kanya. Gayunman, nagtimpi na lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Zeres at ang kanyang mga kaibigan. Ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas na mga pinuno at kagawad sa palasyo. Idinugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang maghanda siya ng handaan. Bukas, inimbitahan na naman niya ako kasama ng hari. Gayunman, walang halaga sa akin ang lahat ng ito hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai. Sinabi ng kanyang asawa niyang si Zeres at ng kanyang mga kaibigan, bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22 metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan. Nagustuhan ito ni Haman, kaya nagpagawa siya ng bitayan. Esther chapter 6. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga yunukong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Xerxes. Dahil dito, itinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin? Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantala, noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po, at sinabi ng hari, palapitin ninyo siya rito. Lumapit naman si Haman, itinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Ipakuha ninyo ang damit ng inyong sinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronohan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang sinisigaw ang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo ay gagawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot ng kahihiyan. Ang nangyari isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig. Kundi ikaw pa ang dadaigin niya. Nag-uusap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at nagmamadaling isinama si Haman sa handaan ni Esther. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.